Yung so yun mga parts, so for today's video mga parts, magpapalitan ako ng brake pad. Yan, itong brake pad na ito mga parts, ito yung nabili ko dati sa sa Lazada. Sa Lazada ba? Hindi, sa Shopee ko na pala nabili ito. Ito yung aftermarket na lang, parang class A lang mga parts, hindi naman siya original parts. Pero ang lalagyan niya hindi ganito. Hindi ganyan mga parts, kumbaga ang lalagyan niya same lang sa stock na may genuine parts sa Yamaha nga mga parts, kasi nga mas mura. Gagawin ko ngayon, tikisin ko muna siya bago ko siya ikabit. So ang downside nito sa paggamit itong aftermarket na brake pad, hindi siya ganong kasing kapit ng original talaga yung mabibili nyo sa Yamaha. Kasi ang price nito, bibili kayo sa mga Yamaha 3S, nasa 500 plus siya. Sa mga nagtalang to sa online, nasa 300 to 200 plus lang naman ang price ng ganito. Yan. Yan, napansin ko Saka iba yung code niya. Kalimutan ko na kung anong code nito. Pero iba yung code niya sa original na code talaga ng genuine parts ng Yamaha. Pero ito muna gagamitin ko ngayon kasi tight budget tayo ngayon. Babaklasin ko muna siya ulit. Anong size ba nito? 12. Tigas na. Tamang tumatagal talaga pag matagal mong di nabubuksan, tumitigas. Tigas. Sobrang tigas niya. Pero yan, tanggal din. Talagang may time talaga na kinakapos tayo ng ng budget talaga. Baklasin ko na muna siya. At wala naman bago dito sa pagbaklas nito mga parts, Kumbaga mga parts, sa pag-maintain ng motor, paulit-ulit lang naman ang proseso yung mga bagay-bagay na ginagawa natin, paulit-ulit lang. Ayan, ang hirap sangpitin. Saan na ba yung isang pin? Hindi ko na makita ito. Yung tanggal din. Ayan, baklas na. Tatanggalin ito. Linisan ko na rin to. Balikan mo na ito para hindi malagyan ng tubig. Sinuki pa naman itong brake pads ito. Ubus na sa kabila. Yan ito mga parts. Ubus na ito manipis na siya. Pero yung sa kabila niya dito, nakapal pa naman. So parang pwede pa to, itong isa pwede pa, pero ito pwede pa. Ayan. So ang gagawin ko siguro, ano ba maganda? Palitan ko na rin. Mas makapal kasi ito Pero sana maging makapit din siya. Bahala na. Susugal tayo sa murang halaga. Maayos naman din gamitin to. So, lininisan ko muna yan. Ang dumi.
So yun mga parts, babalik ko na siya at wala namang bago sa pagbabalik. Yan, tulad ng sabi ko, ang pag-maintain natin ng motor natin, yung mga bagay na ginagawa natin ay paulit-ulit lang naman para ma-maintain natin yung brake natin na maganda, or hindi na tayo maabutan ng pagkapudpud na malala. Alas paulit-ulit lang naman natin ginagawa yan. Yan. Kung kayo mahilig mag DIY katulad ko, ulit-ulit lang natin gagawin to. Sa brake pad pala mga parts, ang tinatagal niya, napapansin ko, 10 to 15k kilometer tinatagal niya. Tapos punta tayo dun sa harapan. Kasi magdadagdag tayo ng brake fluid. Yun, sa harapan tayo. So ayun mga parts, tayo ulit sa harapan. Tulad ng dati, ang gamit ay DOT4. Ito pa yung dati kong tirang brake fluid. Yung unang-unang nag-bleed ako, yung nagpalit ako ng brake fluid. Yan. DOT4 para sa mga ABS. Yan mga parts para dito sa ating master brake. Pag DOT3 yung ginamit natin dito, dudulas lang siya, hindi siya pang ABS. Yan. Yung iba sabi sa akin open lang daw dito kung sakaling ibabalik yung pinaka caliper. Yun, kung ipipress nyo mga parts, pwede naman yun. Yung sa akin, kaya ako ginagawa yung nagbi-bleed doon, o pinapatagas ko talaga ito sa may pinaka caliper. Ang rason ko doon, para kunti-kunti kong nababawasan yung lumang brake fluid. Yan. Kumbaga yung mga luma napapalitan ng bago. Ang ABS natin, sensitibo yan sa brake fluid. Pag madumi na siya, at is pakunti-kunti napapalitan ng bago. So yun ang rason po. Yan. At syempre minsan hindi man natin makita dito sa may pinaka window dito sa ating brake master, hindi natin alam sa pinaka brake hose natin, yun doon na nagbi-build up sa simula ng mga, sabi natin may mga dumi na o nangingitim na. Kasi hindi lang naman dito ang brake fluid meron din naman na load na sa pinaka brake hose natin. Kunti pa. Hop. Okay na yan. Mga apaw na nga yan Okay lang yan kung mapaw. Abangan na lang natin ang basahan. Apaw ka ba? Apaw? Wow, hindi naman. So yun lang. May ipipress-press muna natin pala. Kasi nabawasan to Yun, tumigas na. Ibig sabihin, kumapit na siya. Sikol natin kung nagbawas ng malala. Yun, sakto lang mga parts. Yan. Yan, balik na natin. Iwas nyo rin pala mga parts na sobrang higpit dito. Basta wala nang tumatagas na brake fluid, goods na yan. Kasi madaling bingkong tong tornilyo dito. Ayan lumabas na konting lang brake fluid.
Sakto higpit lang. 1, 2. Okay na yan. 1, 2. Okay na yan. Higpit yan. Tapos, para naman, kasi problema minsan dito pag kumakabyos sa dulo nito. Nagkakaroon na, nagsisimula siyang mabengkong. Maski hindi masyadong mahigpit yung pagkakahigpit mo, nagsisimula siyang mabengkong. O yan, pantay na ulit yung yung pinaka-cross niya dito, pinaka-tornilyo niya. Tapos double check lang natin kung goods na. Goods na yan. Yan. Basta wala na tumatagas na langis. Wala na. Wala na. Yan, goods na yung mga parts. So yun mga parts, part lang din to ng maintenance ba? O yung prevention ba na tinatawag. Prevention mga parts. So dito tayo sa mini driving light ko sa harapan na hindi ko lang kung version 3 itong DSK ko, kasi version 1 yung nasa ilalim ko, banda yung nasa ilalim mga parts. Yan, yung sino matagal na sa akin channel, ito version 1 yan Masabi ko mas matibay yung version 1. Kung matagal na kayo mga parts sa akin channel, yung una ko nabili yung version 1, wala pa akong nagiging problema doon. High and low, umiilaw, walang alog. Pero ito na naayos ko na. Dati pa yung nagiging maalog yung pan niya sa loob. So napansin ko dito sa ito yung pinaka bracket niya, kinakalawang mga parts sa may gilid niya. Ayan nakakalawang. Siyempre pag umuulan nababasa yan. So wala naman akong pamalit na bracket yan. So ang gagawin ko, try kong pinturahan siya mga parts. Kasi wala nga akong pamalit dyan. Mabuti na yung pinturahan. So yun lang siguro for today mga parts, at naikabit ko na, at vice versa lang ulit ang pagkabit natin kung paano natin yung kinalas. Vice versa lang din ang pagkabit mga parts. So napakasimpleng video lang ang ginawa ko mga parts. Nagpalit lang naman ako ng brake pad kasi doon na papunta yun, pupudpud na rin. At ang ginamit kong brake pad, class A lang na brake pad na mukhang genuine. Sa kadahilan na medyo gipit tayo sa budget ngayon mga parts. Tapos to, pinturahan ko lang tong bracket ito kasi kinakalawang na. So preventive maintenance na lang din naman para kahit paano magamit pa ng matagal. So ilang for today mga parts, simpleng video lang. Salamat!